Ipikit ang inyong mga mata. Iyuko ang inyong mga ulo. Dahil ipagdadasal natin ang Pilipinas dahil mayroon tayong Department of Justice Secretary na hindi alam ang batas. Oh, yan po talaga ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, dito kay Boyeng Rimulya. Nabinanatan si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, nalabag sa batas daw yung sinabi niyang huhukayin niya ang kalansay ni Ferdinand Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. Sabi ni VP Inday Sara Duterte, ginawa ko na ba? Sinabi ko lang naman yan Hyperbole. Anong labag sa batas doon? Department of Justice Secretary ka, wala kang alam sa batas. Panoorin po natin, mga kababayan. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Correct. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad, but apparently bugok. Apparently bugok. Diretsyon naman, Sara. Sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick up. Mabagal ang pick up, mga slow learner, mga kababayan. Ay, sus mio. Paano ka naging DOJ Secretary kung mabagal ang yung pick up? Kung sa bagay, mga kababayan, ang naglagay pala sa pwesto niya dyan is ngag-ngag pala din. So, yan yon. And the next one is psychiatric. Neuropsychiatric exam. Dahil pinagbintangan nilang si Sara, mga kababayan, baliw. Dahil gumanti si Sara sa mga atake ng mga buhaya, mga kababayan. Nung gumanti, nung sumagot si Sara, sinabihan nilang, baliw ka, bakit mo kami inatake? Pabiktim ang mga animal. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Game ka na ba? Pero, let us make this an election issue. Correct. Yung young guns, I am sure. Lalo-lalo yung si Asidri, no? Yung ang taba ng mukha. Ay, Diyos mio. Yang pa ba yun? Yang pang edad, mga kababayan, pero ang mukha para ng, Diyos mio, para ng si Enrile. Sure, kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, sige. Gagawin natin challenge 2 tests Sara. sa akin. Psychiatric kasi test. sinasabi nila, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Pati na si Sandro Marcos, sinabing unstable daw ang mental health ni VP Sara, parang yun ang tinutumbok ni Sandro. Sige, Sandro. Hamunan tayo. 'Di ba may sinabi si Maharlika, mga kababayan, ha? Mayroon daw isang kongresista dyan na nagparehab sa Amerika. Ewan na natin kung sino. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Sinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, good. I love it. Tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Hair pero follicle, dapat, ha? Lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Ngayon na, ha? Now na. Huwag nang patagalin. Baka biglang mag-fasting sa droga ang mga buhaya, mga kababayan. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidat. Maalala si Miguelita. O si Margarita Nograles. Margarita pala. And si Paulo Duterte. Migs. And as a voter, I demand. Si Paulo Pulong Duterte, mga kababayan, ha? Game na yun, ha? Dati na yun nagpa-drug test ng hair follicle at willing siya yung mga kababayan anytime sa makatwid. Siya nga ang nag-file ng panukalang batas ng hair follicle drug test sa lahat ng mga politician. Kasali ang presidente. Anong ginawa ng mga young guns, ng mga kongresista? Para naman kayong nagsisingle out. Sinisingle out ang presidente. Bakit naman masisingle out ang presidente kung wala siyang tinatago? Di ba? Na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test
ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Mga bangag. Bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Gusto nila na ano lang, sila lang ang aatake. Yes, Red? Okay ka dyan. Okay, sige. Kasado na So, okay ang na drug dyan. test, mga kababayan. Okay kami dyan. Yan ang demand ko, ha? Dalawang Sige, test sa media ha, iparating nyo sa kanila iyan ha. Iparating nyo sa kanila. Tapos sasabihin na naman nila, iniiba ng usapan eh. Iniiba ang usapan. Dapat confidential pa, no? Ayaw lang magpa-drug test sila mga kababayan dahil malamang bangag. Okay, isa lang sa kanila. Dihado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila. So, dapat meron din sila neuropsychiatric test. And Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Drug test na lang, kahit drug test. Kasi, diba? Para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association. The Dalawang test kay Sarah. Philippine, Isa lang sa kanila, drug Psychiatric test. Society siguro, or is it called that way? To Baka set may the biglang guidelines. magpakalbo mga kababayan na Para sa amin. kongresista. Si Sandro, unahin natin na. Dapat unahin natin dahil sabi ni Sandro parang hindi na daw maganda ang takbo ng mental health nito si Sara Duterte. Yan ang tila tinutumbok ni Sandro Marcos. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa We ating demand. mga congressman candidates. Kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private Dapat hospital? televised Sa ka public na. hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. kailan niyo ma'am gusto mangyari yung test? Go! Pag kinol na nila, okay na tayo. Volunteer ako. Ako tagagupit ng buhok. Halika dito, kuting. Ako ang gugupit ng buhok ni kuting. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. Ngipin. Pwede po ngipin mga kababayan. Dahil didikit din yan sa ngipin ng O di ba kaya sa buto. Tanggalan ng buto, mga So, animal na yan. So, dapat, Dapat ngayon na. Ayun na. Dapat televised. Ayun na. Now Magpa-drug na. test tayong lahat. Now na. At dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric game. Bonus pa kay Sarah. Ma'am, sabihin ng young guns na you're just bluffing po, ma'am. I'm not bluffing. Anong bluffing? Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayong lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. Go! Bluffing. Ma'am, may ganito ng resident. Di ba yung kaibahan ng drug test ni VP Sara at ni Ngag-Ngag BBM mga kababayan dati kay Sara kumpleto talaga. Yung mga drug test lahat po mga kababayan. Yung lahat ng mga metabolites na pwedeng gamitin sa droga, pero kay Ngag-Ngag isa lang. Cocaine lang, tapos negative mga kababayan, tapos 2 minutes lang lumabas na ang resulta. At ewan lang natin na kung talagang sa kanya ba yung ihi, dumaan ba siya sa mga kababayan talaga, proper na procedure. Pero kung dumaan man at sa kanya yung ihi, yung cocaine mga kababayan, hindi po yan magtatagal sa ihi. 3 araw lang siguro walang gamit ng cocaine, negative ka na. Dapat hair follicle. For si Congressman Colong, pero wala nga lang isang... Diba? Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? Dahil maraming bangag. So, ang congressional na, ma'am, yung test. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. Parehong pasado mga kababayan dahil matino ang isip dito si Sara Duterte Ang problema dito sa ating bansa mga kababayan yung mga tatakbong presidente, yung mga halal na opisyal, wala man lang requirement for drug test at neuropsychiatric exam. So, mayroon tayong nalalagay dyan ng mga adik at mga bangag at mga baliw. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test. Sa akin. Yes. Sige, there. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na nagkahamunan na? 2 test kay Sara, isa lang sa kanila, drug test, hair follicle. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.